Okay, ang ganda ng tanong mo, Lester. No wonder cum laude ka sa hindi, marunong ka mag-isip. Thank you. Ang ganda ng tanong mo. Alam mo ba minsan kaya mo makukuha ang bunga kung maganda ang tanim mo? Ganito rin 'to, dahil maganda ang tanong mo, ito matagal ko ng gustong-gustong sabihin. Gusto ko yung Spanish, 'yan. Alam mo bakit? Kung ang gobyerno o ang isang may power lang ngayon ay nag-iisip na hindi siya panghabang buhay ang existence niya, na hindi niya madadala yung power niya at kayamanan na yan, mas maganda ang gagawin niya ngayon sa Pilipinas. Alam niyo bang napapanahon ng tanong mo? Hindi ba kayo nasusuka sa sorry po sa mga kaibigan kong nakaupo ngayon. Marami namang maayos ding public servant, pero yung iba talaga politician lang. Nakakasuka na. Baka naman pwedeng ayusin natin tong Pilipinas. Yun lang. Kung imagine mo kung ako yung Espanyol na may authority, ang ilalagay ko diyang mga batas, I'll make sure na mag-e-exist sila nang hindi ko kailangan pakialaman. At you should be visionary. Kailangan yung batas na gagawin mo ng 18th century, alam mong it will affect the 21st century. Hindi yung ang ginawa mo ay tinakot mo, uldog ng mga fraile. Tapos tatakutin mo pa na kailangan pag hindi kayo nangumpisa lang ganito, ay hindi ka mag-grow. Sorry talaga, pero sorry but not sorry. Ang dapat mapaalam ko kagad sa kanila ay kung gaano kalabing si God na pwede ka mag-grow kahit hindi ka Espanyol. Kahit tayo hindi ka nagsasalita. Halimbawa, naging mentor ako sa ibang, kunwari sa Papua New Guinea. Kahit, kung may convert nyo lang yung sinasabi ko into English at maintindihan nyo or into your local language, hindi nyo ako kailangan. Kahit Espanyol ako. Hindi nyo ako kailangan. Ang kailangan nyo ngayon, magkaisa lang kayo na sama-sama. Bago nyo questionin ang bawat isa, magkaisa muna kayo sa isa. Paano yun? Halimbawa, yung batas na buwis. Yung buwis, lahat gagamitin. Pero alam nyo, lalo na ngayon may technology tayong ganito, transparency. Ano ba naman kayo tinatatakot natin kung wala ka talagang tinago? May system tayo, anybody can open that up. Kung gusto natin talaga, Facebook pa natin. Pag wala kang tinatago, wala kang problema. Pero pag may tinatago ka, kasi may tongpats ako dyan 10%, 5%, din talaga. Kaya nga wasak-wasak yung ating mahabang usapin yan. Kaya nga sabi ko dun sa mga gusto kong turuan na mag-financial freedom muna. Bago natin ma-question yung gobyerno, napakahaba. Napakalaki ng problema. Paunlarin muna natin sarili natin, baka sakaling makatulong tayo in our own little ways. Pero imaginein mo, sa tanong ni Lester, kung ako pala yung conquistador o Espanyol na may authority, di hindi ko kailangan magmakaawa ngayon sa gobyerno. Ako yung maggagawa ng mga batas na nababagay para maramdaman ng mga Hudyo na Pilipino na ito na hindi kayo talaga naiiba sa amin. Kapantay ko kayo bilang tao. Alam nyo, pag na-empower natin ang bawat isa, iba yun. Sobra yun, malaki kaysa sa pera. Pero hindi pwedeng salita. Ilalagay mo yun sa batas. Noon pa lang, pag binasa mo history natin, ang batas magkaiba. Ang daming pribilehiyo ng mga Espanyol na tulad namin, assuming ako yung sa tanong mong yan, kumpara sa mga Pilipino noon. Kaya nga may nag-aklas. Hindi sagot ang rebellion. Kasi kung rebellion, laging may laging Newton law na naman, the action may corresponding reaction. Pagka nag-opensiba ang mga nagre-rebellion, magpoprotekta ang mga to at mas powerful. So, hindi gera, hindi war ang sagot. Hindi rin Chinese merchant kasi bago ka makapag-negosyo sa amin, kami muna magkakainin tayo ng buhay ng mas malalaking negosyante. Yun yung advocacy ko pa rin, babalik tayo yung sa bike ni Kuya Mike, na ang gusto ko lang talaga ay tayo munang Pilipino ang umangat. Paano? Sa pagpapalitan natin ng kalakalan, na mapapansin natin, kailangan pala natin ng isa't isa. Maraming specific, pero sa ngayon, yun muna. Thank you sa tanong, Lester.